na buhay tayo ah. Okay, ngayon po ay first Friday of October. So, tayo po ay magkakaroon ng panibagong series na ang title ay Conquering the Battle Within. So, ito po ay bubuuin ng mga two talk series sa mga susunod na prayer meeting. Ano po yung mga talk na yon? Yung first talk po for next Friday is faith over fear. And then yung second talk po is self-care isn't selfish. So, yung talk pa lang parang nakaka-excite na, no? Kung ano. Kaya, wag kayong absent for next meeting natin, ha? So, ganito. So, may tanong po ako. Sino po sa inyo yung may mga, yung hindi nakaranas ng mga pagsubok sa buhay? Meron po ba? Okay. Sino po ba sa inyo yung hindi nakaranas na dumanas na magkaroon ng mga problema? Di ba? Sino po ba sa inyo yung hindi nagkaroon ng kasalanan? Di ba wala po? Kaya po, pakisabi lang po sa mga katabi nyo, pakitabik po. Kapatid, pakisabi po, ako'y nagagalak dahil ikaw ay buhay pa. Kasi, di ba, kung wala ka ng dinaranas na mga problema o paghihirap, ibig sabihin, di ba, parang wala na tayo, patay na tayo, di ba? So, yun. Kaya kumbaga, wag tayo matakot kasi sabihin niyo sa mga katabi niyo na habang may buhay, may pag-asa, di ba? As long na kasama natin si Lord, makakaraos tayo. Amen po ba? Yes! So, yun. Yes, hallelujah. Praise God. At ngayon, dahil sabi ko nga, first Friday of the month, so ngayon po ay magkakaroon po tayo ng Praise and Worship Night. So, sisimulan po natin to ng joyful song ng pagpupuri sa Panginoon. So, inaanyayahan ko po si Sis Mean, Sis Christy na mamuno sa ating praise and worship, sa ating joyful song, Joyful song. Ano ka na? Good evening. Magandang gabi sa ating lahat. Amen? Amen. Ayan, tayo po ay sasayaw. At ang sayaw natin ay napakagaling. Dahil tayo ay tatagsa sa Panginoon. Amen? Amen. Ready na ba tayo lahat? Amen. Ayan na. Amen. Ayan. Sige po. Ayan, good evening! Pakibati naman po ang katabi ng mapagpala at maganda at mapagpalang gabi, kapatid! O, paki-hawayan at smile sa mga nasa paligid. Kamustahin po natin sila. Ayan. Welcome po, Brother Aaron! Hello po, welcome back ang ating kapatid. At sa mga nasa labas po at nasa loob ng simbahan, we encourage everyone to attend our charismatic prayer meeting every Friday night, 7 p.m. to 9 p.m. Marami po tayong mga activities, praise and worship, talks, and a lot more. Simulan na po natin magpuri sa Panginoon. Masayang Kristiyano! Ang mga karismatik nagpupulit na laban sa Panginoon. Magtiwala tayo at
Ichacha! Ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo, ichacha mo, sa Panginoon. Masayang Kristiyano! Masayang Kristiyano! Amen! Ang mga paris natin, napupunin na gagalan sa Panginoon. Magtiwala, magtiwala tayo, at manalangin ang matanggap ang nagalakan sa Panginoon. Pogi! Ipogi mo, Pogi! Woo! Ipogi mo, ipogi mo, ipogi mo, ipogi mo, Panginoon. Ipogi mo! Ipogi mo, ipogi mo, ipogi mo, ipogi mo, ipogi mo, ipogi mo, sa Panginoon. Masayang Kristiyano! Masayang Kristiyano! Ang mga karismatik, magpupuhin na gagalan sa Panginoon. Magtiwala tayo! Magtiwala tayo! At manalangin ng matanggap ang kagalan sa Panginoon. Kristo! Ibig ako, ibig ako, ibig ako, ibig ako, ibig ako, ibig ako, sa Panginoon. Kristo! Ibig ako, ibig para sa Panginoon. Ibig ako, ibig ako, ibig ako, sa Panginoon. Masayang Kristiyano! Masayang Kristiyano! Ang mga karismatik natin, magpupuhin na gagalan sa Panginoon. Magtiwala tayo! Magtiwala tayo! At manalangin, matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Tango! Itango mo! Itango mo! Itango mo! Itango mo! Itango mo! Itango mo! Sa Panginoon! Itango mo! Woo! Itango mo! Itango mo! Itango mo! Itango mo! Itango mo! Itango mo! Sa Panginoon! Masayang Kristiyano! Masayang Kristiyano! Amen! Charis natin, nagpupuhin na gagalan sa Panginoon. Magtiwala tayo! Magtiwala tayo! At manalangin ng matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Nang matanggap ang kagalakan sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Grabe. Ang sarap pagpuri. Ano pa mga kapatid? Okay. Inhale, exhale po muna tayo. Okay, dadako na po tayo sa Bible enthronement. Pagkatapos po ay butil ng buhay na pamumunuan po ni Sis Lorna. Tumayot po tayo mga kapatid. Jesus will. Peace of God. We raise you
Magandang gabi po mga brother and sister. Ang butil ng buhay ay hango sa sulat ni San Pablo sa mga Romans. Romans 7:21 to 25. Ito ang natuklasan ko kapag nais kong gumawa ng mabuti. Ang masama ay malapit sa akin. Sa kaibitura ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihan ito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan. Kay saklap ng aking kalagayan, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa akin sa kamatayan? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Ang mensahe na nais kong ipabatid sa atin ng butil ng buhay ay tunay nga na habang tayo ay nalalapit sa Diyos, naglilingkod tulad sa community na to, hindi tayo libre o hindi tayo makakaranas ng pagsubok. O di kaya ay shielded na tayo sa kasalanan. Habang tayo ay nalalapit sa Diyos, naroroon pa din ang mga pagsubok ng buhay. Ang kapangyarihan ng mga bahagi pa din, ang mga kapangyarihan ng mga bahagi ng ating katawan at isip ay nagiging salungat sa nais natin na malinis na landas ng buhay patungo sa Diyos. Ang kasalanan ay pawang mapanukso na kumakaway-kaway sa atin at lalo tayong sinusubok. Minsan ko na din pong naitanong sa Diyos, bakit kung kailan ako naglilingkod at naging active sa Catholic Charismatic Community, saka ko naranasan ang tindi ng pagsubok. Nang ang aking pong inay ay nagkasakit sa Mindoro, wala po ako sa tabi niya, hindi ko po siya mapuntahan, hindi ko po siya maalagaan dahil sa napakahigpit po ng biyahe ng panahon na yon ng pandemic. Samantalang narito po ako sa Marikina, ibang nanay po ang akin pong inaaruga. Aaminin ko po sa inyo mga kapatid, nagtampo po talaga ako. Ninais ko na din pong hindi umattend sa community. Ang akin pong pinagdadaanan ng oras na yun ay akin din pong naibahagi sa care group na akin pong kinabibilangan. Sa tulong po nila, sila po ang nagbigay ng lakas ng loob sa akin na dapat na higit pa po akong kumapit at lumapit sa ating Panginoong Jesucristo. Palagi po din nilang sinasabi sa akin, kapit lang Sister Lorna, sapagkat ang Diyos hindi ka bibitaw. Tunay nga ang sinabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, na sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito na nagdadala sa atin sa kamatayan. Wala nang iba pa, kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Salamat po sa Catholic Charismatic Community, sa Caring Sisters, sa Care Group Ministry, at naririto pa rin po ako sa harapan ninyo bilang lingkod ng Diyos at lingkod sa bawat isa sa inyo. Salamat po, Panginoong Jesucristo. Thy word. Praise and worship po na pamumunuan po ni Sis Christy and ni Sis Tess po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Sis Christy. Mga kapatid, tunay nga po na tayong lahat ay meron pong kanya-kanyang krus na dinadala. Minsan po ay hindi na natin po ito kaya,
at bumibitaw na po tayo sa ating krus. Pero subalit, tandaan po natin na nandito po ang Panginoong Hesus para po tayo yakapin, tayo'y gabayan sa mga krus na ating dinadaanan. Na tayo ay lalakas, nararamdaman po natin ang kanyang presensya at sa pagyakap natin sa ating krus ng ating buhay. Mga kapatid, damhin natin po ang presensya ng Panginoon para po tayo ay magpuri at magpasalamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, bagamat kami po ay may mga pinagdadaanan sa buhay. Mga battle po, mga struggles, unos na dumating sa aming mga buhay, mga sakit, mga matinding karamdaman, mga problema ng pamilya, magulang, problema ng anak, mga in-laws, mga problema sa trabaho, pag-aaral ng mga anak, at ilan po sa amin ayan, nangungulila sa pagkawala ng mga mahal po nila sa buhay. Meron din po nakakaranas ng mga salitang hindi kaaya-aya, mga mapanghusgang mata. Pero andito po rin po kami, Panginoon, sa gitna ng bawat takot at paghihirap namin na aming nararanasan, sa kabila ng aming mga pagkukulang na alam po namin na hindi po kami karapat-dapat. Narito po kami lahat sa harapan niyo na inaalay po namin ang aming mga puso. Sapagkat ang iyong tinig ang aming hinahanap-hanap. Sapagkat sa iyong pag-ibig na dakila, kami ay iyong pinalaya sa pamamagitan ng iyong krus, na kayo po ang nagdala ng lahat ng aming kasalanan, na kami po ay lumaya. Pinalaya po kami sa aming makamundong gawain noon. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig para sa amin. Binuhis mo po ang iyong buhay para sa amin. Jesus, kami ay aawit ng walang hanggang papuri. Ang puso namin ay iaalay sa iyo, mananatili kami sa presensya mo. Kapagkat ibig mo kami na matagpuan ang tunay na kadakilaan at magpapalaya sa krus. Panginoon, ikaw ang aming kaagapay. Kabutihan mo sa amin ay hindi nagkukulang. Ikaw lang ang aming kailangan noon, ngayon, at mapagkailanman. Sa iyo kami mamamanahan. Niliwalhati namin ang pangalan mo, Panginoong Hesus. Salamat, salamat, maraming salamat sa gitna ng paglalakbay namin sa mundong ito, ay natagpuan ka namin. Mga kapatid, awitin po natin ang natagpuan at sabay-sabay nating luwalhatayin ang Panginoong Hesus. Katapatan mo, O Diyos, kaming lahat. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong
Panginoong Jesucristo, alam mo po ang aming kahinaan, ang aming mga pagkakasala na paulit-ulit namin ginagawa. Patawarin mo po ang masasamang dila na nagsasabi ng masasama at isip na nag-iisip ng masama sa aming kapwa. Masasamang dila na nagsasabi ng masasama at isip na nag-iisip ng masasama sa aming kapwa. Na alam namin na dahilan upang madurog ang iyong puso, Panginoon. Patawad, patawad, Panginoon, patawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Ganon pa man, ay kay buti mo, Panginoon, lubos ang aming pasasalamat. Dahil ikaw ang tunay na dakila, ikaw ang haring nagmamahal sa aming mga makasalanan. Tinanggap mo kami at niyakap. Walang kapantay ang iyong kabutihan. Ang pangalan mo ang aming itataas sa lahat ng sandali. Panginoong Jesus, pupurihin at dadakilain ka namin sapagkat Jesus, ikaw ang aming Diyos. Mga kapatid, awidin po natin ang Diyos sa amin. At sabay-sabay po natin dakilain at purihin ang Diyos. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad mo. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Wala nang mapantay sa kabutihan mo. Alam ko itataas sa buhay ko. Sumagin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nahiyagan sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad mo. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Ilan yan, Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nahiyagan sa amin. Dakilain ka sa buhay ko. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama.
Diyos na sa amin, sa lahat ng oras, nangyayari sa amin, Panginoon Jesus, purihin ka. Nakinain ka sa buhay ko. Diyos na sa amin, aming sandigan, nangyayari sa amin, Panginoon Jesus, maraming ka. Nagliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Mga kapatid, panahin natin ang presensya ng Banal na Espiritu. Antayin po natin ang halina, Jesus. Halina, Espiritu Santo. Espiritu Santo, na kailangan kita. Silang ang landas ng mahina. Asa sa namin lahat. Halina, Espiritu Santo. Kinakailangan kita. Silang malakas lang mahina. Asa ka namin lahat. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is passing this Hallelujah, Lord. Sabay-sabay po natin. Hallelujah. Glory to you. Hallelujah. Give you thanks. Hallelujah.
Glory be to the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Grabe, sarap. Sarap ng feeling. Naramdaman niyo po ba yun? Okay. Grabe, sobrang praise. Bago ko po, kung dumako tayo sa next, activity natin. Bali, mag-share lang po ako. Kasi ramdam na ramdam ko lalo na yung kanta. Actually, yung first song na pinili ni Sis Christy, hindi ko talaga siya memorize. Pero habang nakapikit ako, dinadam ako yung lyrics. Kasi parang tumataon sa akin. Alam ng caring sisters ko to na for the past 2 weeks, may mga struggles ako sa buhay. So basta parang mahirap yung mga pinagdadaanan ko. Marami akong struggle sa asawa, sa anak, sa trabaho, lahat patong-patong. Tapos etong araw na to, sabi ko, Lord, kayo na po bahala. Siguro yung mga yung nagtatrabaho sa call center, makakayintindi sa akin pagdating sa trabaho, yung alam niyo mga detractors, QA, alam yan. So, for the past 2 weeks, bagsak ako lang sa QA, puro ako detractors. Para sabi ko, Lord, gano'n, parang wala naman ako silbi, sabi ko gano'n. Bigyan niyo naman po ako ng, yung tulungan niyo ako kasi hindi ko alam. Parang marami pa akong dapat matutunan kasi bago po yung account. Pero praise God, kanina, parang answered prayer ako. Parang nagkaroon ako ng promoter. So parang sabi ko, Lord, ang bait mo, ang galing mo talaga. Tapos isa pa po, kahapon, habang wala akong call, 3 o'clock, nag-pray ako nung 3 o'clock habit. Tapos nakapikit po ako nun. Yung parang peripheral vision ko, nakikita ko yung shadow ni Divine Mercy. Yung light niya, nagano siya. Tapos habang pinagpe-pray ko yun, nung natapos yung prayer ko ng 3 o'clock habit, nawala siya. Tapos sabi ko, Lord, napaka-powerful mo talaga. Kung baga kahit nasan tayo, nandun ang Panginoon. Kaya wag tayo mawawala ng pag-asa. Sabi ko nga, lahat tayo may pagsubok. Kung hindi tayo tumaranas, patay na tayo. Diba? So, yun. Amen. So, yun. Bago po tayo dumako sa ating activity, meron po rin mag-share. Okay? Itong mag-share na to, for sure na-miss natin lahat to. Dahil ilang months natin siyang hindi nakita. Puro lang tayo sa messenger nakakapag-chat. Doon natin siya nakakausap. For sure, miss na natin to. Ang ninang ng charismatic community, makikininang ako. Please welcome ang ating share for tonight is Sister Lulu or Ninang Lulu ng charismatic. Yay! Welcome here, there's a Christian. Welcome here. We are glad you're here. We are glad you're here. We are glad that you are here. Kami bumabati sa'yo. Sa iyong pagdating, kami nagagalak sa'yo. Welcome back, Ninang Lulu! Thank you. At sabi niyo, kami nagagalak sa iyo. Kung nagagalak kayo, mas galak na galak ako. Ayan. Magandang gabi. It's nice to be back. It's nice to be back where I belong. Kayo ba? Do you belong here? Amen. Okay, so mag-sharing daw ako. Hindi ko, yung question, ano yung question? Sorry. Ayan, sabi, anong pangyayari sa inyong buhay? Lubos mong nararamdaman ang pagmamahal ng Diyos. Tapos, question number 2, paano mo ipapadama sa Diyos ang pagmamahal mo sa Kanya? So, kanina pa ako, isang araw pa ako nag-iisip, no? Naisip ko,
Tuwing umaga, paggising natin, di ba, feel mo na mahal tayo ng Diyos. Hindi lang ako, tayong lahat na nandito. Kasi lagi nga sinasabi ng mga pare, yung iba nga, hindi na nagigising. Tayo, andito, nagigising. Because meron pa tayong mission, no? We all have a mission. And doon sa mission na ibinibigay o nakalaan para sa atin, para sa Panginoon, nararamdaman na natin yung pagmamahal niya dahil pinili niya tayo. Amen ba? So, yun lang, sabi niyo kanina, no? Yung kanta, Panginoong Diyos, andyan ka para sa amin, di ba? Parang gano'n. Inaano ko yung kanta kanina. So, kumanta lang tayo o sundan lang natin yung lyrics. Hindi lang ako, tayong lahat. Ramdam na ramdam natin kung paano tayo minamahal ng Diyos. No? Araw-araw, minu-minuto, 24/7, mahal niya tayo. Sabi nga ni Father Ben, hindi lang basta mahal, mahal na mahal na mahal na mahal ka ng Diyos. And that is how we feel. I bet, no, na wala dito yung magsasabi na hindi siya mahal ng Diyos. Because just being in this community, in this ICP Catholic Charismatic community, is a big proof that God loves us. Amen ba? Pumalakpak nga kung amen. So parang din ako sanay tumayo dito sa harap. 5 buwan yung matagal na ang tagal, no? Para sa akin, yung 5 buwan, it was the first time that I've been away from my family, from my friends, from all of you. Napakatagal. Nagbibilang lang ako ng squirrels. Nagbibilang ako ng rabbits. Nagbibilang ako ng ibon. Yun, kasi maswerte din ako. The love of God, I felt it because God brought me to a place which was so serene, so peaceful, so close to nature. No, doon ako nagstay during yung aking vacation. Nag-visit lang ako to places na magugulo, no? Meron ba diyang taga-California? Kasi sa totoo lang, yung experience ko like being in San Francisco, being in New York, ang gulo talaga. Ang gulo talaga. I mean, parang wala kang peace of mind. Kasi ang gulo talaga. Kasi yung New York, sabi talagang the city that never sleeps. It really doesn't sleep. Doon naman sa San Francisco, okay, maganda yung nakikita mo, but ang daming homeless. Nakikita mo yung mga tao na nandyan sa tabi. Parang you don't feel peaceful inside kasi naaawa ka sa kanila. Or nag-iisip ka, bakit kaya sila ganun? So, madalas yung sinasabi ko from the things, kasi tayo pag inisip natin, and everybody here, I know, pangarap yung makarating sa Amerika. Diba? I'm so thankful that God gave me that opportunity na eto nga, pinagpapasalamat ko, mahal tayo ng Diyos. Pinabayaan niya na makarating ako doon. Ano? And yun nga, yung makikita mo na sasabihin mo sa sarili mo, maswerte pa pala kami doon sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, mainit, no? That time na umalis ako, nagpa-40 plus yung temperature dito, di ba? Pero pagpunta ko doon, sa Las Vegas, grabe yung init, 114 degrees Fahrenheit. So paglabas mo ng airport, ang init. So I was thinking na kaya mainit galing kami sa aircon. But 15-20 minutes na kami sa labas, ang init pa rin. Sister Marinor, siguro alam mo yun kasi ganun ba kainit sa sa Middle East. But it was really very hot. I'm so thankful. Alam ko, mahal ako ni Lord. Dahil pinabayaan niya na matagalan ko yung init na yon, which is literally, para kang nasa oven talaga.
dito lang, ayoko nga lalabas kasi nahihilo ako pag mainit. Nagtataka ako, ba't ako nakatagal doon ng gano'n? Why? Because on top of my bucket list is the Grand Canyon. And in the Grand Canyon, the temperature is the same as in Las Vegas. Mahangin lang doon sa Grand Canyon kasi mataas. I'm so thankful to God. Alam ko mahal na mahal niya ako kasi nung bata-bata pa ako, gusto ko talagang makita yung Grand Canyon. Bakit? Because it's an amazing creation of God. Talaga pagdating doon, naiyak ako talaga. Sobrang ganda. And kaya ako pinopost yung mga pictures because I want to share with everybody kung ano yung experience ko na hindi lang sa akin pwedeng mangyari na anybody kung gugustuhin ni Lord or kung plano ni Lord na makarating ka doon, it will be done. So, talagang napakaganda at dun lang masasabi mo na talagang napakabuti ng Diyos na lumikha siya ng mga bagay sa kapaligiran natin na tunay na masasabi natin ng ating Panginoong Diyos is a magnificent God. Because He created magnificent things for us to enjoy, for us to see, for us to feel His love for all of us. No? So, at doon din sa tinigilan ko, no, where we stay, sa tinirahan ko, I was really close to nature. No? Wala doon yung nakalbo yung bundok. Wala. Gubat, puno. Sa kapitbahayan at the back of your house, puro puno. Ang swerte mo pa pag minsan may lalabas na deer doon sa likod ng bahay mo. Dito nga yung mga squirrels doon, sabi ko, ano kaya sa Pilipinas? Siguro naubos na yung squirrels, baka pinaghuhuli at iniluto-luto na ng mga walang makain, no? But nakakatuwa na makikipaghabulan ka sa mga squirrels talaga. Para bang, Lord, ano ba to? Meron palang ganito. Kala ko sa pelikula lang yung ganito. Kaya, tunay ako nagpapasalamat. And on top of that, nararamdaman ko yung pagmamahal ng Diyos sa akin to see all of you again. At ang mami ko, hindi ko man nakasama ng napakatagal. Hindi man niya ako kilala, but she's healthy. She's healthy. Yung mga anak ko, yung bunso ko, kahit 23 hours, wala pang 24 hours kami magkasama doon. Nagkasama kami kahit paano. No? Napakalayo kasi namin sa isa't isa. Ang distance nung San Diego, nung California, to where I stayed, is napakalayo. Kasi I think it's 3,000 miles na ang oras namin hindi pareho. Advance kami ng 2 hours sa oras nila. So, dun lang imagine niyo kung gaano kalayo. No? Pagkatapos, nung nandun ako, yung anak kong panganay naman, si Mark, patuloy yung pagtuturo niya and he's gaining rewards for his dedication to his profession dun sa kanyang pagtuturo. So, ano pang mahihiling ko? No? For myself, parang masayang-masaya na ako. I couldn't ask for more. Siguro yung good health, yun talaga, tayo naman lahat mga seniors, even yung di seniors, laging sabi nga, because health is wealth, di ba? So yun talaga yung number one natin. Because we cannot enjoy all of these beautiful things that God created for us kung hindi tayo healthy. So talagang kailangan ay healthy tayo. So yun yung siguro kailangan natin, no? And aside from that, ano pa ba? Paano ko pa nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos? Ang daming blessings, di ba? Ang daming blessings. Of course, syempre, hindi naman puro blessings lang lahat. Meron ding mga issues, may mga problema, pero
sabi nga pag kinanta natin yung kasama natin ng Diyos, may problema pero magaang kasi alam natin kasama natin siya. We trust Him. We put everything in His hand. So, ang nangyayari, imbis na parang babagsak tayo, alam natin may sasalo sa atin. Alam niyo na, ba't ko nasasabi? Kasi nangyari na sa akin before, no? Even before ako mapunta dito, nangyari na yun sa akin. At pagkatapos, sabi nga ganyan, sino ba ako? Sino ba tayo? We are all sinners here. Lahat tayo makasalanan dito. We don't deserve these blessings, di ba? Pero napakabait ng ating Panginoon. Mahal na mahal niya tayong lahat. Hindi lang ako, lahat tayo. And these blessings that we don't deserve, pero binibigay sa atin, ang tawag doon, di ba ang tawag natin doon ay grace? Kaya nga sabi, everything is grace. Yan ay courtesy ng ating mapagmahal na Panginoong Diyos. Amen. Ano pa ba ang proof na mahal niya tayo? He gave up His only Son, Jesus Christ, para sa ating lahat. Ganon niya tayo kamahal. Ano pa? Pinadala niya sa atin ang Espiritu Santo to guide us every day of our lives para hindi tayo mapalayo sa Kanya. So, blessings that we don't deserve because of who we are, pinagkakaloob niya. Ano pa ba ang hihingin natin? Paano natin maibabalik sa Kanya lahat yun? Paano nga kaya? Paglingkuran natin siya. Mahalin natin siya. Sambahin, dakilain ng buong katapatan, ng buong kababaang loob. Dahil wala naman tayong magagawa kung wala ang ating Panginoong Diyos sa atin. No? Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Lahat galing sa atin. Everything galing lahat sa Kanya. So, paano natin ibabalik? Isang paraan pa, maglingkod sa Kanya, mahalin natin ang ating Panginoon, una sa lahat, buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. Pangalawa, sabi niya, mahalin natin yung kapwa natin, no? Gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Ang hirap talaga, no? Ako, may mga issues pa rin ako, no? Small issues regarding that. At alam ko, in God's time, in God's way, lahat yung buburahin ni Lord. Kasi nga ngayon, tunay yung pinabago tayo ng Diyos eh. Dati pag nasaktan ka, sakit-sakit, yung parang nagtampo ka na dun sa taong nakasakit sa'yo. But now, I am learning not to hate or not to be angry with that person na nakakasakit sa akin. Nagkakaroon ng panahon para mag-isip ako pag kinakausap ko si Lord na imbes na mainis ako o magalit ako, pinagdadasal ko na lang yung tao. Alam ko marami naman sa atin ang gumagawa nun. Why? Kasi pag yun ang ginawa natin, anong mararamdaman natin? We find peace. Merong kapanatagan, merong katahimikan sa ating puso. Which is very true. Which is very true. Salamat sa Diyos kasi naranasan ko. During that time na nandun ako, merong mga issues sa family. And ganun ang ginawa ko. Because sabi ko nga kanina, the Holy Spirit will guide us. Just call on the Holy Spirit and He will guide you. At yun na lang, nung sabi ko, Lord, hindi ko na yun iintindihin. Bahala ka na. Pagpe-pray mo na lang. Sabi nga ganyan, di ba, yung do not retaliate, no, to persons who persecute you. But pay them with prayers and you will be blessed. No? Sabi nga ganun. Kanang gaganti. Isang tabi mo na lang yun. Pinatibay na tayo ng Diyos. Amen ba? Pinatibay na tayo ng Diyos. At pinalawak na yung pangunawa natin, yung pagpapasensya natin. Kaya nga sabing ganyan, di ba? Love your enemies. Wala tayong kaaway, but there are people who want
who wants to make us their enemies. Tama ba ako? Di ba, I mean, tayo, wala sa bokabularyo natin ang mga away. Pero may mga tao na inaaway tayo. Amen ba? Sino merong ganon? Sino nakakaranas ng ganon? Di ba? People who persecute you, na bigla na lang, ay bakit? Ano nangyari? Di ba? Nagtaka ka na lang. And we just pray for them. And in God's time, lilinaw ang isip nila. No? Basta ikaw, you don't hold on to any grudges dito sa puso mo. Magaang, no? Magaang, panatag, payapa. And that is one way na nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen ba? Amen. So, ayun, mahalin natin ang Diyos ng buong katapatan. Paglingkuran natin siya, dakilain, purihin. Siya lamang ang itataas natin, ang kanyang banal na pangalan. At mahalin natin ang ating kapwa. Alam ko mahirap, pero wala namang imposible sa ating Panginoon. Amen ba? Amen. So yun lang ang aking masasabi, nagpapatunay na siguro naman, kita nyo, beauty pa rin naman ako. Joke. Kaya sasabi ko na, mahal ako ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. No? Hindi ko pinagmamayabang yon na mahal ako. No. Wala akong dapat ipagmayabang. Dahil alam natin yon na ang pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa ating lahat, pantay-pantay, walang nakakalamang, pantay-pantay tayong lahat sa mata ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Tapos may isa pa akong kwento. Kwento ko lang, no? Ito yung talagang super duper na blessing, no? Babalikan ko yung pag-a-apply ko ng US visa. Babalikan ko. Kwento ko lang sa inyo. Since 2016, nag-a-apply na ako ng US visa. 3 beses ako na-deny. Ang sakit, no? Ang mahal ng bayad eh. Tapos pagdating mo doon, nervyos ka pa. Ang dami mong pinipirmahan, ganyan-ganyan. Tapos pagdating doon, sasabihin lang sa'yo ng consul. Okay, thank you. Okay, alam mo na ulit yung passport mo. Ay, denied ka. So, this year, sumubok ulit ako na kumuha ng visa kasi nga, sabi ko, it's about time kasi medyo matagal na yung, that was 2019 yata ako huling nag-apply. So, 5 taon na, so pwede na mag-apply ulit. So, nag-apply ako. May schedule na ng interview, so punta na ako ng embassy. Maganda yung sign when nung tumating ako sa embassy kasi hindi na ako pumila. No? Pagdating ko doon, sabi ng guard, ano oras ang interview niya? Sabi ko, 8:30 po. O sige, pasok na ho kayo. So, hindi na ako pumila ng mahaba. So, pumasok na ako sa loob ng office. Pagkatapos, ang haba ng pila. Ang haba, ganyan. Pipila ka muna sa labas, nandun ka na sa loob, pero may line sa labas and then tsaka ka palang papapasukin. So, gumaganyan yung pila, oh. Ang dami talagang gustong pumunta sa Amerika. Ewan ko kung bakit. So, ayun na nga, sabi ko, nagpe-pray ako, pero alam niyo yung kabog ng dibdib ko, gumaganyan talaga. Kasi you don't know what's gonna be asked. Hindi ko alam ano itatanong sa akin. Ganun. Although, dala ko yung mga documents, ganito. Tapos, nagdadasal ako. But saka, I always mention the name of our Lord Jesus Christ. Jesus, Jesus, Jesus. Puro ganun lang ang sinasabi ko. Dati noon, natatandaan ko, nagro-rosary pa ako dun sa loob, ganito, ganyan. Ngayon di na kasi nakatayo lang kayo all the time. So kasi 3 steps, nung doon na sa consul ako nakapila, I was supposed, kasi parang 5 yata yung consul,
I was supposed to be on the last console. Ngayon sabi sa akin nung assistant, nung aide, sabi niya, ay, dito na po kayo. Dito na po kayo pumila. So, nandun ako sa pang-apat. Ngayon, kasi isang hilera yan eh. Console 1, 2, 3, 4, 5. O, sige yan. So, merong dalawa na nasa harapan ko. So, meaning to say, ako yung pang-tatlo. Yung una, bata pa, siguro mga kasing edad ni na Masol, ganyan. Ang dami niyang dalang documents, babae siya. Ang tagal nilang nagtanungan. And then, nabigyan siya ng visa. Madaling malaman pag nabigyan ng visa. Kasi paglayo niya dun sa consul, wala na siyang dala except yung kanyang dokumento. Ngayon yung sumunod, lalaki naman. Siguro sing-edad ni, baka siguro kay Bong ng konti. Naka-ano pa siya, naka-white, naka-business attire. Diyos ko, wala pang 5 seconds. Tapos na siya, dala-dala niya na yung passport niya. Ibig sabihin na denied siya. O, edi ako na yung susunod, sabi ko, Jesus, bahala ka na sa akin, ganyan, Sabi sa akin nung consul, sabi ko, good morning, sabi ko, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, why do you want to go to the USA? Eh, mahina yung tenga ko eh. Alam niyo lahat yun, no? Mahina talaga yung tenga ko. Sabi ko, can you please speak louder because I have a hearing problem? Yung Asiano, no? Hindi siya puti. Asian yung consul. Pagkasabi ko nung can you speak louder, I cannot hear you. Alam niyo, ang sabi ng consul, ngayon ho, nadidinig niyo na ako. Pilipino yung consul! Praise God! Pilipino yung consul. So all the while na ini-interview ko, we were speaking in Tagalog. So mas madali ko siya naiintindihan kasi may hearing problem talaga ako. May hearing aid na ako. Hindi ko lang nasuot ngayon, pero naka-hearing aid na ako. So, gano'n na yung tanong. And then the usual question, ba't niyo gustong pumunta doon? Meron ba kayong pamilya doon? May anak ba kayo doon? Ilan ang anak niyo? Anong trabaho ng mga anak niyo? Ganon. Ano ho ang trabaho niyo? Sabi ko, retired na ako. 67 na ako. Ganyan. May bahay ba kayo? Sabi niya, meron. Sabi ko, ganyan. May negosyo? Ay, wala na nga, retired na ako. Ano dati niyong negosyo? Ay, nagpapagawa ako ng sapatos. Sabi ko, ganyan. O di, nagpasa siya kasi nakaharap siya sa monitor. Nandun yung, yung by data ko. Type. Tapos pagharap niya sa akin, sabi niya, o sige po, approve na kayo. Praise God! Hallelujah! Alam niyo, nakalimutan ko palang sabihin, nung ini-interview niya ako, nagpe-pray ako. Sabi ko, sana, Lord, habang ini-interview niya ako, yung nanay niya ang makita niya sa akin. Sabi kong gano'n, yun yung prayer ko. Kasi parang sikidad lang siya nung anak ko eh. So, ayun. Tapos sabi niya ganyan, sige po, in 1 week, you will get your visa. Okay? Thank you, Lord, no? Ngayon, eto ngayon ang nangyari. So, 1 week na, wala pa ang visa ko. No? 1 week na. 2 weeks na, wala pa rin ang visa ko. Sabi ko sa anak ko, anak, wala pa eh. Baka ibabalik na sa akin, baka ayaw na akong bigyan. Sabi ng anak ko, Mami, pag sinabing approve yon, hindi nila yun pwedeng bawiin. Hindi nila pwedeng bawiin yon. So, nag-email ako sa embassy. Ang sabing ganyan, administrative processes being done, blah, blah, blah. Ganyan daw. So, tinanong ko yung travel agent. Sabi niya, Ate Lulu, ngayon lang kami naka-encounter ng ganyang kaso. Sabi niya gano'n. So, sabi ko, syempre nai-stress na ako, no? 2 linggo, 3 linggo, 4 na linggo, wala pa rin. Nagmahal na araw na, wala pa rin yung visa ko. So, may booking na kami, may flight na kami ng April, after Holy Week. Pinarebook namin, naka-open pa kasi nga hindi pa namin alam kung kailan eh.
And finally, dumating yung visa ko. May yata, first week ng May, parang ganon. Ang sabi ganyan nung agent, ng travel agent, Ma'am Lulu, nag-email lang po sa akin ng embassy. Pipick upin ko na ang visa nyo sa MOA. Kasi, ano yung JRS Express, doon lang yata. Yun ang partner ng embassy para i-release yung visa. So, pumunta siya sa MOA para kunin. Nung umaga siya nagpunta, nung nagkita kami sa Cubao, sabi niya, Ma'am, wala. Ha? Ma'am, wala yung visa niyo. Hindi nila alam bakit. Sus Mariosep, sabi ko, ano ba yan? Ayaw yata talaga akong papuntahin sa Amerika. And then, sabi niya, Ma'am, babalikan ko bukas. So, binalikan niya the following day. Nasa Cubao ako, iniintay ko siya. Sabi niya, Ma'am, andito na, hawak ko na. Sabi ko, ano nangyari? Ba't ganon? Kasi mga aga kong dumating sa MOA kahapon Dumating pala after lunch. Okay, amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. And then, ayun na po yung nangyari. Ang nabigay po sa akin visa ay multiple 10 years. Meaning to say, I can travel back and forth for 10 years na pwede ako magparit-parito sa US sa loob ng 10 taon. No? So, ayun lang po, share ko kasi sabi ko nga, kung nangyari sa akin, it can happen to any one of you. Lalo na ako, tingnan nyo, 67, senior citizen na ako bago ako, ilang taon ako nung nag-a-apply ako, 57 pa lang ako noon. So, ayun po. Tsaka sabi ko nga ganyan, hindi naman ako nagsisinungaling sa kanila. Sinasabi ko yung totoo, hindi ako mag-TTNP sa Amerika. Gusto ko lang makita ang Grand Canyon. Ayun po. At saka yun po, ang napakaswerte din na nagkaloob ng Diyos na makarating ako from the West Coast to the East Coast. Nakita niyo naman po kaya tuwa po ako na mag-post, no? Na hindi para magyabang, kundi parang i-share ko sa inyo kung ano yung napakagandang experience na nangyayari sa akin, no? Kasi parang sayang naman kung hindi makikita ng iba na meron palang ganito, kaya pala yung mga Pilipino gustong pumunta doon. Pero for me, I will always love my country. Pinoy na Pinoy ako. Amen. And I will always be with the community. Doon po, yung prayer meeting nakakapanood ako. Kasi po, ang gabi dito ay umaga doon. So kung ang prayer meeting natin ay 7 o'clock, alas 6 pa lang po ng umaga doon sa lugar namin. So, kaya pag minsan nakahiga pa ako, nakikinig na ako ng prayer meeting. So, ayun po. At saka, sobrang miss ko po kayo talagang lahat. Miss na miss ko. There was a point in my stay na talagang naiiyak ako dahil naaalala ko kayo, ang community. But God is so gracious na hindi niya tayo pinabayaan. The community is intact. The community is so blessed. And we're all praying na lumawig pa, lumaganap pa ang gawain natin sa Panginoon para ipadama natin sa Kanya kung gaano din natin siya kamahal. Dahil hindi natin kayang pantayan ang pagmamahal ng Diyos sa atin. But in our way, we can show Him, we can let Him feel that we love Him with all our heart. Amen po. Maraming salamat. Okay, thank you po, Sis Lulu. Thank you so much. Talagang God is really good. Thank you rin po sa mga post yung Sis Lulu kasi dahil po doon, para na rin kami nakarating sa Amerika. Okay, so meron po tayong activity for tonight. Okay, meron po tayong activity for tonight. Bali po, magka-count po tayo 1 to 10. Mag-start. Kay Brother Bong po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Okay. Dalihan po natin, bali ano lang po ito Yung ano po, yung question, ito po. Tapos magkakaroon po tayo ng 3 to 4 minutes lang po ito for group sharing. Meron pong opening prayer and then 2 to 3 minutes na sharing tapos closing prayer po per each group po. Okay? Yung mga nasa Gmeet, pwede rin po silang sunod na daw po. Hi po. Lahat po ng 1 dito, 10. Okay. One, two po dito. Ano number yun? 2. Sino po mga number 2? Sino po 2? Marito ka? Ano number ka? Number 1, nawala si... Ito number 2. Okay, dito po number 2. Ito number 2. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, wala. Number 5, dito po. 5. Brother Alex, dito po. Number 5, number 6. 7 po kayo, sis. 7, 8, 9, 10. 10 po kayo, sis Mayan. 10. 10 po. Okay. Start po ng opening prayer and then sharing po for 2 to 3 minutes. Ang question po yun. Opo. 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 Bali 3 members per group lang po yan eh. Game start na po kayo.
Tapos na po ba? Okay, last 2 minutes. Okay, tapos na po ba lahat? Okay, tapos na po ba lahat? Ay, hindi pa po. Sige po. Tapos na po kayo. Tapos na po. Sila na lang. Ah, ito pa.
Hello? Habang nag-aantay po tayo, may announcement po ba, Sis Rose? Hello po. Hello. Good evening po. Ayan, habang hinihintay po natin, sino pa po yung hindi pa tapos? Ayan, hindi pa. Ayan, sige po. Yung mga tapos na at yung iba, makinig na lang po. Naka-flash naman po yung announcement. Ang This is Love Project po, bukas po ay sa Police Village po, 3 p.m. to 5 p.m. Kung may gusto pong sumama dito, ay message na lang po ako, si Sis Jess or si Sister Mayan, kung sino po yung gustong sumama para madala po namin sa Police Village. Ayan. Number 2 po, sa diocesan po, magkakaroon po ng spiritual warfare seminar. Ito po ay gaganapin sa ICP Provident, 9 a.m. to 12 noon at libre po dito ang pa-lunch. So kung sino po yung gustong umattend sa seminar po na ito, Spiritual Warfare, October 10 na po ito. Sino pong gusto? Ayan. Palista lang po sa akin, lapidan lang po ako kung sino po yung gusto para po mailista ko po kasi buong diocesan po ang kasama po natin dito. Ayan. Next po, yung grocery schedule po natin dito ay sa October 12. Ayan, October 12, 7:30 a.m. po, after po ng misa ng umaga. At suot na lang po tayo ng white t-shirt. Ayan po, naka-schedule po, charismatic po talaga naka-schedule, hindi lang po melt. Nakalagay po doon, charismatic. So, talaga pong tayo po ay inaasahan sa October 12, 7:30. 7:30 po, magsuot po tayo ng white. Ayan. Tapos po, pagkatapos po ng rosary po natin ng October 12, magkakaroon din po ng 2,000 Hail Marys kila Brother Alex. Ayan. Pagtapos po ng sama-sama po tayo, masaya po ito sa October 12, ba? Mga ka-brother and sister, masaya po ito. October 12, pagkatapos po ng mga pupunta po rito, dediretso po tayo sa mga gusto sumama kila Brother Alex. Ayan. First time, yung mga first time na katulad ko, ayan, excited po tayo dito. October 12 po yan. At ang address po, ayan po, sa 7C Chico Street, Amang Rodriguez Village, Santa Teresita, Concepcion. At ini-encourage din po magdala po tayo ng mga pagkain, mga inumin na pwede po natin i-share kasi mahaba-haba din daw po ito. Ayan. Next po, Diocesan Mass and Healing ay maa-adjust po, hindi po ngayong darating na Sunday dahil ang mga charismatic po, sila Father Jerry po ay nasa Cebu sa Charis po yata yung Charis Convention, buong charismatic po sa buong Pilipinas. Ayan. Kaya po mamumove po ang Diocesan Mass and Healing sa October 13, 12 noon po ang registration sa St. John the Baptist po sa Taytay. Ayan. Suot po tayo ng red po natin na damit. Tapos po, ano pa po? Ayan. Sa music ministry po natin or kung sino po yung mahilig gumawa ng kanta, ay mayroon pong parish hymn contest ang ating simbahan. Yan po ay gagamitin din po sa parang hymn po ng ng IC. Ayan, meron pong may prizes po yan. 50,000, 20,000, and 10,000. Kaya yung music ministry po natin, baka po meron po tayong ilalaban. Ayan. Tapos po, meron din po ano po ba yun? Pilgrimage po. October 18 po ba yun? 14 po, may naman po doon, no? Kung sino po yung gusto pong sumama sa pilgrimage po, meron po ang parokya. Ayan po. Next po. Ayan po. Love offering. Okay, dadako na po tayo sa ating love offering.
Meron po? Pwede pong punta po dito sa harap. Tsaka po yung mga birthday, October birthday celebrant. Harap punta po dito sa harap, first time attendees. Tsaka nagsi-celebrate po na anniversary. October celebrant. Tinali ka na. First time attendees. Okay? Okay. Birthday po. October 14 po. Or 14. Kailan birthday mo? October 24. First time attendees? Pangalan mo? Pio po. Ilagin bright. Si Francine po. Okay, si Francine. Okay, pwede po tayong tumayo na para po sa dire-diretso na po natin ito. Prayer for the love offering. Raise your hand. And then, okay, let's pray. In the name of Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, maraming salamat po sa lahat ng binigay niyo pong pagpapala sa aming mga kapatid na nagbahagi po ng love offering. Nawa ay i-bless niyo po, Panginoon, ang lahat po na ito ng siksik, liglig at umaapaw po na biyaya. Bless mo po, Lord, ang mga offerings na ito na magamit po namin sa anumang makabubuti at magiging kalugod-lugod po sa inyo. Sa mga first-time attendees, Lord God, kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay po sa kanila ng panahon na makadalo po sa prayer meeting na ito. Nawa po, Panginoon, ay i-bless niyo po siya at paalalahanin niyo po, Panginoon, sa kanya na palagi po siya makadalo muli dito sa aming prayer meeting. Sa lahat po ng mga birthday celebrants, Panginoon, salamat po, Panginoon, sa panibago na naman pong taon ay pinagkaloob niyo po sa kanila na nasa harapan po namin ngayon. Bendisyonan niyo po sila sa Panginoon ng higit na pagpapala at na mahabang buhay, masayang magandang kalusugan, Panginoon, at ipagkaloob niyo po sa kanila, Panginoon, ang kanilang mga hinihiling na i-bless niyo po sila palagi. We bless them, Lord, in your mighty name of Lord Jesus Christ, with the Holy Spirit. Amen. Ngayon po sa aming closing prayer. In the name of Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, dahil lumalalim na po ang gabi, tayo po ay manalangin na po na ating closing prayer. Panginoong Jesus, Lord God, amin po ipinaabot sa inyo ang lahat po ng aming mga intercessory prayer. Sa mga answered prayers po, Panginoon, ni Wiljan Flores, ni Teresita Anacta, ganun din po, Panginoon, sa healing prayer po and protection po para po kay Russell Colliantes, Rachel Parente, Tess Flor de Lis, Gia Sabria Pangan, Jennifer Morales. Yes, Lord, ang lahat po ng aming mga pasasalamat, Panginoon, sa lahat po ng mga biyayang tinatanggap po namin, ang mga kailingan ng kagalingan, sa lahat po ng mga may karamdaman ngayon, sa mga may karamdaman po, bigyan niyo po sila, Panginoon, ng lakas ng loob at pangangatawan upang magamit po nila sa kanilang buhay sa paglilingkod. Panginoon, tulungan niyo po, Panginoon, ang mga kapatid namin sa pananampalataya na inyong tinawag, na nawa po ay sila po ay bigyan niyo po ng kaliwanagan at kapayapaan sa inyong sa inyong kalangitan, Panginoon. Lord God, kami po naman na naririto sa inyong harapan at mga kapatid po namin na nasa Google Meet ay nagpupuri po at nagpapasalamat po sa inyo na kami ay pinagbuklod-buklod niyo na naman po, Panginoon, ngayong gabing ito sa aming praise and worship night. Batid po namin, Panginoon, ang mga pinagdadaanan. Batid niyo po, Panginoon, mga pinagdadaanan po namin sa buhay. Dalangin po, Panginoon, na tulungan niyo po kami, Lord God, na kumapit lamang po sa inyo at umasa po sa inyo. Alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan. Lord God, patubayan niyo po ang lahat po kami, Panginoon, sa aming pag-uwi, na makarating po kami na matiwasay sa aming mga kamag-anak. Dalangin po namin, Panginoon, lahat po ng aming mga idinudulog namin sa inyong paanan, Heso Kristo.
ay inyo pong pakinggan. In the mighty name of Jesus, through the intercession of Mother Mary, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Us our trespasses. We forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. It was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. With one voice, glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you po. Good evening po. Kanta po tayo na. Salamat, salamat. Mga youth, tinatawagan po sa harap. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Salamat, salamat. Yung aking maunawaan ang iyong dahilan. Bakit ako'y pinili mo tinalagaan? Di ko kayang isipin, hindi mo kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong